Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Pinoy Trend. Title, Browner, yung Chief of Staff, nagbabala na makikinabang lang ang China kapag napatalsik sa pwesto si PBBM. Nagbabala si AFP Chief of Staff Romeo Browner na China ang makikinabang kung mapatalsik sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Paliwanag ni Browner, magiging malaki ang epekto sa bansa kung magkakaroon ng palitan ng pamumuno na hindi alinsunod sa konstitusyon. Kasama na dito ang pagbibitiw ng suporta ng kasandaluhan para mapatalsikin si Marcos. Sabi ng Chief of Staff, number 1, the economy of our country, if we allow extra constitutional means of changing the government, ang kawawa po yung ating ekonomiya. Babagsak yung ating ekonomiya. Right now, even if we don't have this extra constitutional means, nakikita na natin bumabagsak na. Correct. Nandiyan ang Pangulo. Diba bagsak na bagsak ngayon ang ating ekonomiya? How can we be sure? Ito, ayoko ng extra constitutional means. Gusto ko na kung anong nakalagay sa konstitusyon, yun lang. Either kung voluntaryo siyang mag-resign, okay, ganun. Kung ayaw niyang mag-resign, tuloy niya hanggang 2028. Nakahanda kong magtiis hanggang 2028. Ang tanong, nandyan siya, nakaupo, bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. How can we be sure na hanggang 2028, makaka-recover tayo sa pagkalugmok ng ating ekonomiya? Yung, Corruption Perception Index. It's a yearly report ng Transparency International Incorporated. Kawawang bansa. Dati na tayong yung ranking natin corrupt. Lalo pa tayong naging corrupt sa 2025. Noong 2024, pang 114 tayo sa pinaka-corrupt na country. Ibig sabihin, out of 182 countries, kung mas mababa yung ranking mo, mas corrupt ka. So, noong 2024, number 114 tayo. 2024. 2025, bumagsak tayo ng 6 rank o 6. Pababa. 120 yet na tayo. So, ulitin ko, 182 countries. Ang number 182, yun ang pinaka-corrupt. Nasa 120 na tayo. So, top 60. Paano pa tayo makakahikayat ng mamumuhunan sa ating bansa nang dahil sa korupsyon, nang dahil sa pamumuno ng administrasyong ito? Yun ang tanong. Balik tayo dito sa issue. Kaya sabi ni Browner, kasi kung talagang gagawin po natin yung sinasabi nila, yung gusto nilang mangyari na shortcut, ang makikinabang lang dito sa China, si China. So, kawawa naman yung Pilipinas. Talagang napakatindi yung anti-China mindset ng administrasyong ito. Hindi ako pro-China. Pro-Pilipino ako. Galit ako sa China yung ginagawa na nilang pambubuli sa West Philippine Sea. Kaya lang, depende sa diskarte yan eh. Nung panahon ni Tatay Digong, wala namang nawala kahit ni isang square inch of our territory or rights or whatsoever. Kailangan diskarte niya, diplomasya. And in return, anong nangyari? Nakakuha tayo ng maraming tourist. 2019, bago nag-pandemic, naitala ang pinakamataas na bilang ng foreign tourist arrival sa Pilipinas dahil sa Chinese tourist. Aabot ata ng 2 milyong Chinese tourist ang pumasok dahil sa pakikipagkaibigan ni Tatay Digong. Ngayon, bagsak na bagsak ang ating turismo. Ginawa ng DFA, maganda. Nag-offer sila ng visa-free entry for Chinese nationals. Maganda na sana eh. Anong ginawa ni Tariela? Ginawa niyang katatawanan ang presidente ng China. Anong ginawa ni Tulfo? Nag-challenge siya, layas kayo dito. Anong ginawa ni Soto? Persona non grata, gusto nga. Anong resback ng China? Sa nabasa ko lang na po yung
ang China meron ng travel advisory. Mainland China, Macau, Hong Kong, travel advisory na dinidiscourage sa mga Chinese nationals na pumunta dito sa bansa. O ano ngayon? So, tingnan natin ang reaksyon ng netizens dito sa mindset ng gobyernong ito. Makikinabang daw si China kung mapatalsik ang Pangulo. Okay, people who reacted. 10,000 people ang nag-react. 8,400 tumatawa, hindi naniniwala kay Browner. 196 galit. 1,600 lang ang naniniwala. So around, ano ito? Estimate ko lang. Mga 85% hindi naniniwala kay Browner, 15% lang naniniwala. Basta tayo sa mga comments. Sam Cobrado, depend to the max, Mr. Brownie. Larry Padunan, how much? Protector din. Teresa San Jose, sa 2028 ba sir? Retired ka na? Ano ba? JC Guanson, soldier of the people or soldier of the politician? Kinakabahan ka na sir? So ito, mga comments. Sir Ronaldo, Poros negative. Together with that Tariela and Tory guy, these are the types that matches the profile of that Warden character in the movie The Last Castle. Okay.